Yun na, okay na. Good morning, dalawa direktor, dalawa gumagana. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nanonood. Pasensya na po, no? Nagkaroon ng technical problem, no? Para sa live lecture, no? Magandang umaga po. Good morning po. Yan, magandang umaga po sa inyo. Yuko po muna tayo manalangin sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng malinaw na isip, bukas na puso para maunawaan namin ang lecture sa umagang ito na aming uunawain para magamit namin sa aming pamumuhay. Panginoon, tulungan mo kami. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Ito po ay bago. Actually, ika-anim na po ito na lecture. So, ngayon pong umaga ito, pag-usapan natin yung kawikaan o Proverbs. No? Ito po yung mga aral ni Haring Solomon. Kilala niyo po ba si Solomon? Si Solomon po ay anak ni David. So, kawikaan po mula sa Kabanata o chapter 4, Proverbs po sa English, chapter 4, verse 20, 22. Sabi po ni Solomon, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag mong papabayaang mawala sa iyong paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan at kagalingan ng buong katawan. Naintindihan po ninyo? Tagalog po yun. So, ito po, mahaba po yan. Yung buong chapter 4, marami pong binigay na aral o wisdom si Solomon sa kanyang mga anak. Na sinasabi niya, katulad din ng pagbibigay ni David na kanyang ama sa kanya. Sino po ba si Solomon? Kilala niyo po ba si Solomon? Si Solomon po ay anak ni David at ni Bathsheba. Okay. So, isa po sa asawa po ni David. Dahil si David po ay may 300 na asawa at 700 na concubine. O ibig sabihin, asawa niya na hindi niya asawa. Parang magulo, no? Anyway, si Solomon po ay hindi rin naman perfecto. Si Solomon po ay, ang asawa niya rin ay 700. Ang kanyang concubine ay 300. So, 1,000 din. Ganun pa man, gusto siya ng Diyos, no? Bakit? Nung pinapili siya ng Diyos, anong gusto mo? Kayamanan, kalakasan, kapangyarihan, o wisdom? Anong gusto mo? Ang pinili ng Solomon, wisdom. Tama po? Karunungan, kaalaman, yan po. Ang isa sa pinakaano, yung parehong ina na nag-aagawan sa anak. Di ba? Solomon wisdom, sabi niya, sige, biyakin yung bata sa gitna, bigyan sila ng tikalahati para tapos ang problema. So sabi nung isa, sige, mabuti pa para tigisa kami. Sabi nung isa, wag na po, kanya na lang. Kasi sigurado, pag biniyak, patay yung bata. So, mas mahalaga doon sa isang babae na buhay yung bata, kahit hindi mapa sa kanya. So, sa makatwid, that is the Solomon wisdom. Sabi niya, ibigay doon sa nagpaubaya dahil siya ang tunay na ina. Nakita po ninyo. So, simple lang po yun. Ang problema po ngayon, hindi natin mapakinggan mabuti ang sinasabi. Yan, bakit? Tulog yung iba. So, sayang, lumampas na. Ang numero ng loto, sinabi ko, kuya. Sabi ako, jackpot yun. Tulog ka. So, narinig ng katabi mo. Pero maniwala ka sa hindi, itanong mo sa katabi mo, hindi niya sasabihin sa'yo. Dahil makikihati ka pa sa panalo Pero sinabi ko, sorry, tulog ka Napakadaling pakinggan, no? Pag loto pala ibibigay ng numero, kailangan gising ka. Pero pag salita ng Diyos, kanya-kanyang tulog. Tama po ba? Ako po, hindi po ako nakapaantok magbigay ng lecture. Salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinggan mong mabuti. Ipakinig mong, ipakinig mo, yung tenga mo. Ikilig mo sa aking sinasabi. Intindihin mo. So, ano ba sinasabi dito? Yung wisdom ng isang ama na pinapasa sa kanyang anak. Ganun siya
Mula kay David, sinalin kay Solomon, sinalin ni Solomon sa mga anak niya, hanggang sa atin sinasalin. Dahil anong sinasabi dito? Dahil ito yung mga daan papunta sa kamalian at itong daan papunta sa kabutihan. Okay. Prior po ng lecture, marami po tayong napag-usapan kanina ng mga mali-maling paniniwala at aral. Tama po? Nagtatawanan nga kayo, di ba? Tama po ba? Di ba? Yung kasabihan na, bawal daw maligo pagbago. Bawal daw matulog ang bagong ligo. Di ba? Maraming naniniwala doon. Sabi ko, tatanungin nyo, bakit? Bakit tayo dumating sa ganung paniniwala? Sabi nila, kasi daw pagbasa ang buhok, masama maligo. Masama matulog na basa ang buhok. Paano yung kalbo? Wala yung buhok. Ano patutuyuin nun? So, walang katotohanan yon. Ang ayaw lang ng mga magulang nung araw, pagbasa yung buhok, siyempre yung punda at saka unan, nababasa, naglalahok-lahok yung dumi at lahat. Tama? So, yun yung tamang dahilan. So, dapat ang sinabi, huwag matulog yung pagbasa pa yung buhok, tuyuin. Tama? Kasi mali na yun eh. Paano yung kalbo? Exempted. So, may mali. So, yung wisdom na sinalin ay may mali. Dapat makatotohanan lamang. So, maraming binibigay na salita. Maraming naiintindihan nyo. Pero ang tao sa maniwala kayo sa hindi, mas pinaniniwalaan ang kalokohan. Patutunayan ko kung bakit. Kasi po, kung hindi po totoo yung sinasabi, bakit po ang mga namumuno natin na politiko, ayan ang binoto nyo. Napakaraming tumakbo na maayos, tama? Pero hindi namigay ng pera. Hindi binoto, talo. Tama po ba? Tama. So, yun ang isang problema po eh. So, maraming salita ang binibigay. Pero yung wisdom hindi nare-receive. Ano ba yung wisdom? Yung katotohanan. Tama po ba? Ang daming pangako, tagal na nakaupo, naniwala pa rin kayo. Diba? Pangakong paulit-ulit na papako, pero naniniwala pa rin kayo. So, where is the wisdom? Pero ang salita ng Diyos, yan yun. Paano ba makukuha ang wisdom, no? Kasi isang wisdom po, dapat nakukuha mo. Naiintindihan mo yung leksyon. Yung sakripisyo, lahat yan may sakripisyo. Yung value. Tapos, hahanapin mo yan. Paano ba yan? Paying attention, makinig. Yung tenga mo, ibigay mo. Di ba? Pakinggan lahat ng salita, intindihin, ipasok sa utak. In between the lines, makinig. Pwede magtanong kung di nyo maintindihan. Do not lose sight. Yung mata mo, yung paningin mo, buksan mo palagi kasi yung katotohanan, malalaman. Di ba? Hindi lahat na nagbabarbell sa gym, lalaki. Ang lalaki ng katawan. Hindi, totoo po yan. Yung malalaki ang tiyan, yan ang mga tunay na lalaki. Dahil hindi kami vain. Tama po ba? Yung malalaki ang katawan, vain na vain yan eh. Macho kunwari. Di ba? So, nadadaya tayo ng paningin. Dapat tignan mo, kung may kembot-kembot yan, kahit malaki katawan, magduda ka. Di ba? So, pero hindi ibig sabihin, pagbadingin masamang tao. Hindi. Kasi ang mga masasamang tao po ngayon, nakabarong na. Alam na nila, pag naka-bonnet ka, hold-upper ka. Di ba? Yung tulad ni Kuya, nakasombrero, nakatakip, di ba? Baril na lang kulang eh. Hold up na datingan eh. Tama ba? Pero ngayon, yung manluloko, hindi na ganyan. Nakabarong, naka-Amerikana, at nasa mga gobyerno karamihan. Hindi lahat. Pero totoo. Pangit naman kung sasabihin natin hindi totoo. Tama po ba? Sana magbago na, no? Kasi kayo, boto kayo ng boto ng mali. So, buksan yung isip, no? Tandaan ninyo, kasi kayo, tulad ng 500, tatanggapin nyo. Grocery, tatanggapin ninyo. Hindi naman kayo nabubuhay ng isang araw lang. Tama ba? Tinanggap nyo, binoto nyo. Paano na yung mga susunod na araw? Hindi na uli magbibigay ng 500 at grocery yan. Susunod na eleksyon na uli. Tama ba? Ang problema, ang tingin mo sa buhay, isang araw lang.
Kasi may tumakbo, pinangakuhan kayo ng gandulo, babaguhin ang buhay nyo. Ang Diyos po, life-changing ang pangako. Anong ibig sabihin nito? Pagkat itong kaalaman nito ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan at kagalingan ng buong katawan. Hindi yung araw na yun lang. So, learn the lesson, anong sakripisyo. May sakit kayo, mataas ang sugar mo. Anong sakripisyo? Kaya tumaas ang sugar mo, paborito mo, cake, soft drinks, ice cream, kanin, malakas ka doon. Tama? So, ano ang sakripisyo? Sakripisyo, iwas ka sa lahat ng paborito mo. So, value, anong value nun? Titimbangin mo. Yung masarapan yung dila mo sa matatamis o mabuhay ka ng matagal. So, ano mas valuable sa iyo? Yung sarap o yung buhay mo na mahaba? Di ba? So, kayo titimbang, hindi ako. Di ba? Then, pursue the wisdom. Paano nyo ipupursu yung wisdom? Mamahalin nyo. Mamahalin nyo yung aral. O tulad ng ano, balik tayo sa diabetic. Ano ba mas mahal mo? Yung panlasa mo o yung buhay mo? Siyempre, yung buhay. Di ba? Kasi may pag-asa kapag gumaling eh. Pag iniwasan mo yung gagaling ka, then that's it. Pwede ka na ulit kumain ng matamis. Pero konti-konti na lang. May kilala ako eh. Pag kumain ng cake, isang kainan, buo, kanya lang. Sino yung mga yan? Yung mga senior citizen na nireregaluhan ng politiko. Mula kay mayor, isa. Kay vice mayor, 2 cake. 8 konsehal, sabihin na natin, 5 lang nagbigay, 7. At marami pang iba. Puro cake ang handa. Pag nakapunta ka sa birthday ng maraming cake, isa lang ibig sabihin nun, kilala ng politiko. Di ba? Ang politiko, bakit cake ang binibigay? Kasi may charge yun eh. Yan yun. Pagkas na lang sana, no? Mabibili mo pa yung gusto mo kasi cake na yung binigay ng iba eh. So sa mga tweet, learn the value and wisdom. Ito yung path of life. Yan yung pangako ng Diyos. O mamili ka. Doon sa paraiso, di ba? Huwag kang kakain yan. Mamamatay ka. Malalaman mo yung tama at mali. O sabi na, hindi ko mamatay, kainin mo. O, di ba? So, sa mga tweet, nagkaroon ba ng kamatayan? Nagkaroon. Kasi sa paraiso, we're not supposed to die. Kung hindi kumain si Adam and Eve. Kasi meron doon puno ng buhay. Kasi one day makakain nila yun, hindi na sila mamamatay. Yun ang main reason, hindi yung pagkain ng prutas ang pagpapalaya sa kanila sa paraiso. Kundi baka makakain nila yung puno ng buhay. Which is, hindi na sila mamamatay. Kaya paglabas sa paraiso, tayong lahat ay namamatay. Ito yung path, ito yung tinuturo ng Diyos. Pag nakinig ka, hindi ka mahirap. Hindi ka may sakit. Masaya ka. Tama? Mayaman ba kayo? Hindi. Malakas ba kayo? Kapitan. Hindi kayo malakas, ibig sabihin, healthy. Ayan. Masaya ba kayo? Kanina, masaya kayo. Di ba? Ito yung daan para gumaling kayo. Andito kayo para magpagaling, di ba? Ito yung sagot sa lahat ng problema. Di ba? Ako, simple lang ako eh. Palaging payo ko, ang asawa ko po, naliligaw ng landas, ng bababae, o ng lalaki, ano po payo ko? Ano po payo nyo sa akin? Mahalin mo lalo. Huwag mo aawahin. Kasi pag inaway mo, tinataboy mo siya sa iba. At yun ang gusto ng kanyang kabit. Kung gusto natin tawagin kabit. Tama? O kanyang bagong mahal. Kung gusto natin, siyempre, hindi naman yan ang tawag nyo, di ba? Lahat ng pangit na tawag, iba tatawagin nyo, hindi yung kanyang bagong mahal. Tama? Pinagbibintangan yung mga ginayuman, di ba? Ang palagi kong payo, maligo, magpaganda. Kasi bakit? Ito wisdom sa pag-aasawa eh. Kung paano ka nakita ng asawa mo, mabango, bagong bihis, nakasuklay, naka-makeup, dapat panatilihin ganun kahit nasa bahay lang.
Kaya ang problema nyo, pag kayo na mag-asawa, hindi ka na naliligo. Pag nakita kayong mag-asawa, nakapambahay ka. Yun at yun ang pambahay mo. Short t-shirt, yun at yun. Pag matutulog ka, dahil pagod ka na, hindi ka pa nag-toothbrush. Samantalang nung bago kayo, pag nag-date kayo, ni putot, pinipigil mo. Tama mali? O, yung dalawa doon, nagsisikuhan. Ngayon, hindi, pinaamoy mo pa yung utot mo. O, di may dumating na bago, sariwa, mabango, naka-makeup, bagong ligo, bagong suklay. So, hinanap niya yung bago. Yun ang payo ko palagi. Ibalik niyo, maligo, magbihis. Sabi nila, nasa bahay lang po eh. Sayang naman yung damit. Paano naging sayang yung damit na hindi sinusuot? Ang damit, pag binili, yan ay para suotin, hindi para ilagay sa aparador. Ang isusuot nyo, yung mga pambahay na walang kakwenta-kwenta. Niregalo ng hardware, niregalo ng politiko. Uy, t-shirt ko nung tumakbo ko, maganda ha. Pati mga pangalis, nagugulat ako, suot-suot nila kasi ang ganda eh, di ba? Doon pa lang, panalo na ako. Thank you sa mga nagbigay. Si attorney, suot-suot, hanggang ngayon, no? Yung polis na nanghuli. Nung pinost ko nga, nanghuli, barangay pala, barangay polis. Nanghuli ng ng kriminal. Yun ang suot. So tinatanong nila kung sino yung kriminal, yung kundi nakabibero pa raw eh. Hindi, yun yung nanghuli. Ang gulo nyo eh. Yung naghahatid ng sulat, nakabibero siya. So, sa mga tumulong, unang-una si attorney doon. Thank you. Kasi nakita nyo, beyond politics, papakinabangan ng mga tao. Tayo bibili ng mahal na gamit. Pero saan ang tungo? Sa aparador. Tapos pamimigay yan pag may nasunugan. Bakit? Hindi nakasya sa'yo. Tama, mali. O, kita mo, yung bata. Buti pa yung bata, alam eh. Kayo, hindi nyo alam eh. Kailan isusuot yung damit yung pangalis? Pag-aalis ka mag-isa, mag-jeep ka, magta-tricycle ka. Sino makikinabang? Yung ibang tao. Nakikita kang maganda, hindi yung asawa mo. Dapat ang pinaka-importanting tao sa buhay mo ay nasa bahay mo, yung asawa mo. Dapat isuot mo yung pinakamaganda mong damit. Pag uuwi na siya, maligo ka na. Hindi, pag uuwi na yung asawa nyo, sa lubong nyo, amoy bawang, sibuyas. Kung may baby pa, amoy lungan. Tama, mali. Bakit ako naman gaganahan makipag-lip to lip? Di ba? Tapos may makikitang iba. O, ang ganda nun ha. Eh, ikaw, makakalimot ka, hindi mo alam pagdating ng panahon, ganun na rin yun, hindi na rin nagtututbrush yun. Di ba? Tama, mali. O, kita mo? Ay, papa, ay sumasagot eh. There is always a sacrifice. Pag kayo bumili ng gusto nyo, magbabayad kayo. Pag mas mahal yung babayaran nyo, mas maganda, mas mahal. Tama? Hindi ka naman pwede bumili ng Mercedes-Benz ang budget mo pang Toyota lang, halimbawa. Tama po ba? Hindi ka naman pwede bumili ng big bike, ang budget mo lang pang mga maliliit na motor. Tama? So there is a sacrifice. Di ba? Mga lalaki ngayon, ayaw manligaw. Yung aakyat sa bahay, regaluhan, yung mahirap ligawan. Pero yun ang asawa material. Ang mga tao ngayon, sa bar lang naghahanap. Ang mga babae ngayon, punta rin sa bar. May mas matindi pa, may dating apps pa sa computer. So, doon ka maghahanap ng karelasyon. Ayos, no? Anong tawag doon? Pati palang pagrelasyon ngayon, virtual na, pati ligawan. Kaya ano nangyayari? Hindi po nagtatagal ang relasyon. Eh bakit? Eh, dali mo lang nakuha. Punta ka lang sa bar, isang beer, dalawang beer, may girlfriend ka na. Punta ka lang sa dating apps, magdamag ka lang makipagpulahan. Foreigner pa, boyfriend o girlfriend mo. Eh, subukan mo kung nagsimbang ka ng kahoy. Nag-iib ka ng drum-drum na tubig. Diba? Eh, wala eh. Ang ligawan ngayon, nagkatitigan lang eh. Akin ka. Ano ngayon yung uso? Pag lumingon ka, akin ka. Diba? Eh, lumingon, naka-face mask. Duda ako, pagtanggal ng face mask, gusto ko po, huwag na lang. Ay, pwede na rin walang face mask, pero mag-face mask pa rin kaya.
Kasi reverse isolate tawag na. Para protection niya. So makinig kayo. Ano wisdom? Pag ako tinatanong ano pong bawal, lahat ng paborito mo bawal. Kaya ka na may sakit eh. Ang bawat tao, bawat nilalang, in your lifetime, there is a maximum na kakainin mong bigas, kakainin mo matamis, kakainin mo lahat na gano'n. May maximum. Halimbawa, sa isang lifetime ng isang tao, 5 kaban ng bigas na kakainin mo, lifetime mo yun. Ibig sabihin, hanggang mamatay ka. Kinain mo hanggang 20 ka lang, 30 ka lang. So, over ka na. After that, magkakasakit ka na. Kasi, yung ating paglaki, hindi yan inaano ng panahon. Depende yan sa ating growth. Hindi naman nakakakilala ng panahon yung pagputi ng buhok natin eh. Puputi yan anytime, depende sa genes mo. Paglabo ng mata mo, depende sa buhay mo. Di ba? So, pag sumobra ka, that is the wisdom. So, anong kakainin mo? Ako tinatanong, bilang isang manggagamot, kainin mo yung hindi mo paborito. Kaya ako po, pag kumain ako ng ampalaya, sama ng mukha ko eh. Ang pait eh. Ayoko ng ampalaya kaya hindi mapait. Kasi ibig sabihin, walang bisa yun. Di ba kayo kumakain kayo ng ampalaya? The bitterness, yung pait ng ampalaya, nandun ang sustansya. Alam niyo ba yun? Parang tamis yan eh, pag hindi matamis. May, ano yan, walang epekto yan. Hindi nyo. Sabi na, bakit mong kanin? Hindi matamis, pero nagiging carbohydrate. Oo nga naman, sorry. Okay. So, may tanong? Wala pong tanong dyan sa dulo. So, pakinggan yung mga salita ng matatanda. Hindi lahat. Kaya nga pakinggan mo mabuti. Pwede matulog po kahit bagong ligo. Basta kalbo. At ikaw yung naglalaban ng unan mo. Tama ba? Daming natawang kalbo rito. Ba't kaya ngayon uso kalbo, no? Mainit. O, tignan mo katwiran, mali. Mainit daw. Hindi ba yung may buhok na nagsusombrero? Para hindi mainitan? May buhok ka, tinanggal mo, kalbo ka. Di ba pag tama ng araw, mas mainit? Di ba kayo nasisilaw pag may kalbo tapos may araw? Tumatalbog eh, di ba? Okay. So, naintindihan po ninyo. May salita po talagang merong kaalaman. Iba po yung knowledge, iba po yung wisdom. Ang lecture po natin is mga bagay na nasusulat sa Biblia na magagamit natin sa pang-araw-araw. So, kung isa-isahin ko pa kayo sa mga bawal ninyong pagkain, mahirapan tayo. Basta kung yung paborito mo, bawal. May sakit ka na, ibig sabihin, may mali na. So, checkin mo yun, ano ang bawal? Yung paborito mo. Di ba? Bagsak ka sa school. Ano bawal sa'yo? Lahat ng paborito mo. Ano ba ginagawa mo? Paborito mo mag-computer. Oops, kaya ka bagsak. Hindi ka nagbabasa ng libro. Yun na, basahin mo. Bagsak ka eh. Tama? Tama po ba? Sabi nga ni nanay, bakit siya naka-wheelchair? Nadulas daw siya. Ibig sabihin, huwag kang layas. O di huwag kang tanga. Sorry naman, yun ang word eh, di ba? Kung sa labas ka nadulas, huwag kang layas. Bahay mo na, memoryado mo na yung bahay mo eh. Nadulas ka pa, di huwag kang tanga. Yung ibang tao, pwede madulas sa bahay mo. Di ba? Pero ikaw na bahay mo yun. Kasi naman, kahit nakapikit, alam mo eh, di ba? Ingat. Tama po ba? Yun ang payo. Okay? Naintindihan po ninyo. So, sa buhay natin, mahaba pa buhay nyo. Dapat yung buhay nyo parang langit ang lupa. Tama po? Kaya nga yung dasal, di ba? Ama namin, di ba? Ang lupa parang nasa langit. Tama? Para maging langit. Eh kasi, minsan, kini-question ko nga yan eh. Eh, ganda ng langit. Wala namang gustong mamasyal doon mamaya. Kayo pong mga nanonood, gusto nyo ba? Ayaw nyo. O di baba natin yung langit dito sa lupa. Masarap mabuhay ng mayaman. Tama ba? Masarap ba?
O, tingnan mo, ayaw niyo sumagot. Sa makatwid, ayaw niyo. Buti pa yung bata kanina, sumasagot. Ikaw bata, gusto mo yumaman? Ikaw, gusto mo yumaman? Opo, o ikaw lang yayaman. Sila hindi. Wala eh, tahimik eh. Gusto niyo lumakas. Opo. Yan. Pag sa palakasan, malakas kayo. Yan ang gusto niyo, yung palakasan, di ba? Malakas kayo kay Kapitan, kay Mayor. Gusto niyo gumaling. Opo. Saan? Sa kalokohan. Sa sakit. Okay. So lahat po tayo, mula pa kay Haring Solomon na pinamana ni David. At tandaan po ninyo si Haring Solomon, ang wisdom po ng galing sa Diyos. Yung kaalaman na hawak niya ay galing sa Diyos. Sinasabi ni Solomon para sa kanyang mga anak hanggang sa atin, makinig, tubingin, isa puso. Ibig sabihin, pag nadinig mo, tignan mo maigi at mahalin mo. Kung tama po ang sinasabi ko, sundin niyo po ito at mahalin yung buhay niyo. Lalakas kayo, yayaman kayo. Huwag kayong maniwala minsan sa kapitbahay niyo. Kasi dyan ako talagang bilib na bilib eh. Kaya marami pong naluloko. Niloloko po yan. Sasabihin, tara ito, yayaman tayo. Eh, hindi nga siya mayaman eh. Mas mahirap pa siya sa'yo eh. Gusto niya yumaman dahil sa'yo. Maniwala ka sa mas mayaman sa'yo. Tama po ba? Kasi ibig sabihin, alam niya na yung daan eh. Di ba? Yan yung sinasabi, huwag ka magpaakay sa bulag. Bulag nga yun eh. Tapos bulag ka pa. Di ba? Halimbawa si nanay na hindi nakakakita. Yan. Nanay, taas mo ang kamay mo. Nanay, taas mo kamay mo. Yan. Mamaya po siya po magdadrive ng L3. Sino gusto sumakay? Pero marami sa atin sumusunod sa ganun. Tama po ba? O, di ba? Bata talaga nakakaintindi eh. Di po ba? Ang pakinggan nyo yung doktor, ospital, manggagamot, yung mga nababasa ninyo tungkol sa sakit. Di ba? E pinaniwala mo yung kapitbahay mo, uminom ka ng gamot na ganito. Gagaling ka, may kilala ako, inom ng gamot, di ba sa kang kidney? Inom ng gamot eh. Di ba? May tanong po. Si John Valenzona. As lang po, pwede po bang ibigay ang lifespan ng buhay mo sa isang taong nangangailangan nito? Pwede mo po bang ibigay yung parte ng buhay mo sa isang nangangailangan? Actually, pwede nyo pong hilingin sa Diyos yun. Pero wala po tayong garantiya at hindi ako naniniwala na ibibigay po yun. Pero hindi masama magnais nun. Lalo na, halimbawa, mahal mo sa buhay, anak mo, Panginoon, kunin mo na lang buhay ko, ibigay mo sa anak ko. Hindi po masama humiling nun, hindi masama. Pero malabo pong ibigay yun dahil bawat ang tao po ay may kanya-kanyang linya ng buhay. Yan. Pero hindi po masama. Napakaganda po nun. Dakila po yung ganun naghihiling. Ako po, ganyan eh. Pag may pasyente akong bata, dinadasal ko eh. Lord, bawasan mo na lang yung buhay ko, bigay mo sa kanya. Tapos biglang gumaling yung bata, kinakabahan ako eh. Eh kung ako na mamatay, gumaling, parang gusto ko nang bawiin eh. Lord, nagjo-joke lang ako. Pero hindi masama kasi ako mismo, ginagawa ko po yun. Pero yung mga ganyan may edad, okay na yan Lord, boundary na yan. 70 plus na yan, okay na yan, boundary na yan. Buhayin mo pa yun, wala na masyado magagawa yan, kung submission na lang, okay na yan. Hindi ka tulad pagbata. Kinukwento kaya kita Tabert, inis ko, sana mabuhay siya. Pag gumaling yun, toda siya, kakabahan ako, gumaling. Animal, kailan kaya ako mamamatay? Sorry. Hindi, napapasabi talaga ako doon. Yan yun. So, hindi po masama. Napakaganda po noon, makikita ng Diyos ang pagiging dalisay ng inyong puso. Yan. Okay? Yan. Kaya ikaw ka na gumaling. Pagbigay mo na lang yung buhay mo sa mga bata-bata dyan. Di ba? Gusto mo pang mabuhay. Hirap-hirap mabuhay sa mundo eh.
O, di ba? Sige, ano pa? Ang pinaka-importante po, sa ngayon, araw na to, gumaling kayo, yumaman kayo, magkaroon kayo ng magandang relasyon. So, paano gagawin natin ito, wisdom? Mag-isip kayo ng bagay na pang mayaman. Huwag kayo umarte ng mahirap. Tama? Kasi minsan marami sa atin, gusto natin, nagpapaawa. Di ba? Nagpapaawa para tulong. Pero sa totoo lang, yung mga nagsisikap, yan yung mga yumaman eh. Hindi sila pumapayag ng mahirap sila. May kayabangan, pero yun yung nagiging motivation nila. Yung mga may sakit, may kilala nga ako, nirarayuma eh. Sabi niya, hindi ako inom ng gamot. Maglalakad ako. Naglakad. Nilakad daw niya yung Dolomite. Pagdating niya sa Dolomite, nagtatalon. Hinuli, sarado pa eh. Bukas na ba ngayon? Parang puro basura daw eh. Di ba? So, lalabanan nyo. Mind is so powerful. The belief is so powerful. Relasyon sa pamilya, sa asawa, sa mahal sa buhay. Huwag na huwag kayong makikipag-away. Kung gusto nyo pang makipag-ayos. Kayo makikipag-away. Di ba? Diyos ko, paano magkakaayos? Magkakapatid, magkakamag-anak, nagdemandahan. Di ba? Minsan lupa, dahilan. Dami-daming lupa, di ba? Punta kayo sa akin. Dami ako sa paso, bigyan ko kayo. Ilang paso gusto niyo na lupa. Di ba? So sa mga tweet, walang kabuluhan lahat ang pinagagawa natin. Yung tamang daan, gusto niyo bumalik, saka mag-exercise tayo. Dahil bewang yan, gigiling-giling ka ng bewang mo. Bewang, di ba? Di ba pag leeg, ganun-ganun ka, di ba? O so pag bewang, giling-giling. Di ba? Kaya mo ba yan? O ayaw, tamad. Si ate, lumalaki ang puso. Yan. Sa sobrang timbok yan. Alam niyo kung bakit lumalaki ang mga puso? Sobrang timbok. Lalo na pag darating na si Judith. Meralco, Judith ng Maynila. Di ba? So, kinakabahan ka na no, hindi ka na nakakatulog, no? Lalo na kung wala kang pambayad, di ba? Naalala ko tuloy, isang pa-pray over ko, puputulan na ako ng kuryente. Okay, pin-pray over ko. Bumalik, sunod na balikan, na linggo. Sabi niya, galing mo, senyor. Hindi ako naputulan ng kuryente. Magbayad ka. Nalampasan ka lang. Hindi libre yun, magbayad ka pa rin. So, ang aking pong binasa, salita ni Solomon para sa kanyang mga anak. Pero naniniwala ako, the wisdom of Solomon is the wisdom of God. Makinig. Nangihinayang ako palagi pag hindi nakikinig ang tao. Dahil minsan, ang mga salitang sinasabi ay hindi naman nagmumula sa taong nakaharap sa iyo. Ito'y nagmumula sa itaas. Tumingin. Tingnan nyo maigi. Dahil hindi lahat ng taong nagsasalita ay totoo ang sinasabi. Hindi naman lahat dinadaan sa... Nakita nyo yung panahon ni Kristo, malalim ang kanyang mga sinasabi. Di ba? Yun lang itong... kainin nyo itong tinapay na to. Ito ang aking katawan. Di ba? Matalinghaga yun. Inumin nyo ang alak na ito. Ito ang aking dugo. Di ba? So, hindi lahat na nadidinig, nakikita, ay yun. Kailangan ninyong pag-aralan na higit. Sana po, manatili tayong nakikinig, manatili tayong tumitingin at higit sa lahat, mahalin natin ang mga aral na binibigay sa inyo. Salamat sa Diyos, yung una po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa aral. Sana po, aming itong isang buhay, mahalin. Makita namin ang ganda ng idudulot nito. Though mayroong mga sakripisyo, pero ang pakinabang naman nito ay higit kaysa sakripisyo. Maraming salamat, Panginoon. Magandang araw, Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Amen. Amen.